Amen. God bless you sa ating beloved corporate chair, Brother Benedict. Tayo pong lahat ay manalangin. Mga minamahal, taas muna natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos banayad sa pagkagalit sa kabagan sa pangunang panalangin po. Aming ginagalma, Pastor End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawa ay natapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa iyong Santong Espiritu, nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang. Pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawari, lubos-labis kami nagsisi. Sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, buksang pang-unawa, kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and we loosen doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Makabalik po kayo sa mapuan at unat higit sa lahat ang pinakamataas na pagpurit pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Amol Evangelist Joel de Almeida, the end time prophet of our loving God into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman na hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Armastan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, at sa ating po mga viewers sa ating pong live webcast. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating tatalakayin, sa ating monitor, the Lord has been good to you. The Lord has been good to you. Sa Tagalog niyan, ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Basahin po natin ang ating teksto. Sa mga awit, 116, talatay 6 at 7, ganito po ang pagkasulat. Pinalalagi ng Panginoon ang matapat na loob. Ako'y nababa at kanyang iniligtas ako. Bumalik ka sa iyong kapahingaan o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Yung verse 8 mukhang hindi natin nabasa. Verse 8, kindly beloved Brother Nats. Verse 8. Ilagay natin yung verse 8. Dito po sa 8, sapagkat iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan at ang mga mata ko sa mga luha at ang mga paa ko sa pagkabuwal. Amen. Amen. Ang ating Diyos sa langit, ang ating pinakamalapit Yesu Kristo, ang magpala ng kanyang banal salita. Ang ating tinatalakay, the Lord has been good to you, o ginawang ka ng mabuti ng Panginoon. Ayan, sabi ng verse 7 sa ating nabasa, mga minamahal, ang ating daw kaluluwa ay pinababalik ng Diyos o pinabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa tinatawag na kapahingahan. Dahil noon, mga minamahal, pagod na pagod tayo. Actually, hindi yung ating physical na pangatawan ang napapagod, kundi yung kaluluwa. Sapagkat tayo ay tinawag na kaluluwang may buhay, yung nakakaramdam ng pagod, hindi yung ating pisikal. Sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal, ang napapagod yung ating kaluluwa. Dahil alam ng ating pinakamamahal ng ating kaluluwa, mga minamahal, yung paggawa natin ng kasalanan ay meron yung kabayaran, mga minamahal. Darating ang kabayaran, karamdaman sa ating pisikal na pangatawan. Magsasuffer tayo. Malusog ka ngayon habang ikaw ay gumagawa ng kasalanan, isang araw, gigising ka, meron ka ng karamdaman. Ang nakalulungkot, ang karamdamang dadako sa iyong katawan o kakapin ay walang kagalingan hanggang sa iyong kamatayan, dahil ang kamatayan, yan naman ang kabayaran ng iyong kasalanan. Subalit sabi ng ating nabasa, dahil ang Diyos ay naging mabuti sa atin, binigyan niya ng kapahingahan ang ating kaluluwa. Kaya dito sa verse 8, mga minamahal, ang sabi, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan. Dahil ang ating kaluluwa ay patay sa harap ng Diyos, bagamat yung ating physical ay buhay. Mga minamahal, kumakain tayo, nagpapakabayo tayo sa kasalanan, inihahandog natin yung ating sarili sa kasalanan, yun namang ating kaluluwa
ay patay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pero sabi dito sa kagandahang loob ng Diyos, dahil ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa atin, ang sabi, sapagkat iyong iniligtas ang kaluluwa ko sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, at ang paa ko sa pagkabuwal. So, tatlong bagay, mga minamahal, ang dapat nating maunawaan na ginawa ng Diyos na mabuti sa atin. Ang una, sabi ng verse 8, yung ating kaluluwa ay naligtas na sa kamatayan. Pangalawa, ang sabi, iligtas din ng Diyos ang ating mga mata sa pagluha. Dahil noon, mga minamahal, lumuluha tayo ng lumuluha sa kabiguan, sa kalungkutan, mga minamahal. Iba naman yung pagluha natin ngayon. Ngayon ay lumuluha na tayo, mga minamahal. Ito'y dahil na sa kapuspusan ng Espiritu Santo kapag ibinuhos ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, mga minamahal, yan po ay manifestation o nagmamanifest na ang ating kaluluwa ay meron ng tinatawag na kapahingahan dahil ang nasa atin na, hindi na yung kasalanan, inalis na ng mahal na Panginoon, kundi ang Espiritu ng Diyos na ngayon ay nananahan na sa atin. At ang sabi rito, maging ang ating mga paa sa pagkabuwal. Dahil noon, mga minamahal, lumalakad tayo ayon sa ating gustong lakad. Gusto natin sa kasalanan, gusto natin sa kalayawan, mga minamahal, kaya buwal ang ating mga paa. Meron tayong pangarap para sa ating mga paa. Ito ang ahakbangin ng aking paa. Ito ang aking hakbang. Subalit habang tayo humahakbang, mga minamahal, napapansin natin sa di kalayuan, tayo ay nabubuwal. Walang kwenta ang ating mga plano. Walang kwenta ang ating mga pangarap. Hindi natin kayang isigaw na tayo nagtagumpay sapagkat ang kahuli-hulihang hakbang natin ay pagkabuwal. Subalit sabi ng ating nabasa, dahil ginawan tayo ng mabuti ng Panginoon, hindi lamang iniligtas sa kamatayan ng ating kaluluwa, hindi lamang iniligtas ang ating mga mata sa pagluha ng kalungkutan, maging ang ating mga paa iniligtas ng mahal na Panginoon sa pagkabuwal. Kaya ngayon ang lakad natin tuwid na. Pag sinabing tuwid na ang ating lakad, sigurado na tayo, mga minamahal, na hindi tayo mabubuwal, maliban na lamang tayo ay makagustuhang tayo ay mabuwal, mga minamahal. Kagaya ng ating mga napakinggang patotoo, tamang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ikaw ay ginawa na ng mabuti ng Panginoon, yung gagawa ng masama sa iyo ay magiging kapalit mo. Hindi ikaw ang mapapahamak, kundi yung gagawa sa iyo ng masama ang mapapahamak. Yung napakinggan nating patotoo kanina, mga minamahal, nagbebenta siya ng sasakyan, mga minamahal, at meron siyang middleman. Sabi ng middleman, sandali lang, aalis lang ako ha. After 10 minutes bumalik, meron ng kasamang 4 na taong dibaril, mga minamahal. Frame up ang tawag doon. Nang ibig sabihin, mga minamahal, accessories itong middleman, kunyari, binigyan niya ng kliyente itong ating mahal na kapatid, pero dahil alam nilang may hawak siyang pera, siya'y papatayin para kunin yung hawak niyang pera. Pero bago siya napatay, mga minamahal, yung middleman muna ang binaril sa ulo, patay. Nung binaril yung kanyang kasama, hindi pumutok ang bala, ang baril. Nung siya'y binaril 2 beses, hindi pa rin pumutok ang baril, mga minamahal. Anong tawag dyan? Ginawan siya ng mabuting bagay ng ating mahal na Panginoon. Ang kamatayang nakalaan sa kanya ay inilagay ng Diyos doon sa taong gagawa ng masamang bagay sa kanya. Kaya nga ito ang meron tayo, mga minamahal. Sabi ng ating titulo, ginawang ka ng mabuting bagay ng Panginoon. Yan ay nasa iyo. Mana mo yan. Habang nabubuhay ka, ang Diyos ay kasama mo, walang magiging laban sa iyo. Lahat na magiging laban sa iyo, kaaway at kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos na ang kaluluwa mo sa kamatayan. Ang ating kaluluwa ay mabubuhay na buhay, mga minamahal, kasama ang Espiritu ng Diyos, yung sinasabi ng banal na kasulatan. The Spirit itself beareth witness that our spirit, yung ating Espiritu daw and the Spirit of the Lord ay magkasama, mga minamahal. Meron na silang kaugnayan. Noon, hiwalay ang ating Espiritu sa Espiritu ng Diyos dahil iba ang ating Espiritu ng pagkakasala. Ngayon, ang nasa atin, nakasama ng ating kaluluwa ay Espiritu ng katwiran. Kaya ang mag-iisip ng masama sa iyo, ang magpaplano ng masama sa iyo,
una siyang mapapahamak, makikita ng iyong mga mata ang pagliligtas na gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, unawain natin merong dalawang klase ng kamatayan. Tandaan natin yan, mga minamahal. Kapag ang tao ay nagkakasala sa harap ng Diyos, hindi siya ginagawa ng mabuting bagay ng Diyos, mamamatay siya sa espiritual. Yun yung aking sinabing siya'y nabubuhay, pero patay na ang kanyang kaluluwa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang pagkapahamak ay nakalaan sa kanya. Kamatayang espiritual. Meron kamatayang physical, mga minamahal. Mamamatay ka na kabayaran niya ng iyong kasalanan at yung kaluluwa mo ay itatapon sa impyerno. So, dalawang klase ang kamatayan. Kamatayang physical, kahit magpagamot ka pa, hindi ka mabubuhay, mamamatay at mamamatay ka bilang makasalanan at ang kaluluwa mo itatapon sa impyerno. Yan ang sinasabing spiritual death o kamatayan ng iyong kaluluwa, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat nating maunawaan na ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa atin. Dahil ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa atin, ang sabi Diyos ngayon, ang magiging kalakasan ng ating puso at siya ang ating magiging bahagi magpakailanman. Basahin natin. Kindly. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 73, ang talata po ay 26 at 27. At ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Amen. Sapagkat narito silang malayo sa iyo ay mga lilipol. Iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid na nagsisihiwalay sa iyo. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 125, ang talata po ay 4 at 5. Gawan mo na mabuti, O Panginoon, yaong mabubuti, at yaong matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit sa nagsisiliko sa kanilang mga likong lakad, ilalabas ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Kapayapaan nawa ay suma Israel. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Sinasabing ang Diyos ay ating kalakasan o kalakasan ng ating puso, bahagi natin magpakailanman. Kaya pag ang Diyos ay gumawa ng mabuting bagay sa iyo, mga minamahal, kalakasan mo yan. Minsan, dumarating ka sa pagsubok. Kaya ang sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal, ang aking laman at ang aking puso ay nanglupaypay, ngunit Diyos ang kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Yung panglulupaypay mo, hindi na bunga ng kasalanan, mga minamahal, kundi ikaw ay dumaranas ng pagsubok bilang Kristiyano para patunayan kung totoo ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Kaya may panlupaypay ang iyong puso. Bagamat ang Diyos ay paitnubay mo, gumawa sa iyo ng mabuti, maglupaypay man lang yung puso, hindi dahil sa kasalanan, ito'y pagsubok lamang ang sabi, ang magiging kalakasan mo pa rin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Pagkatapos ng iyong panlulupaypay at nanatili ka sa pananampalataya mo sa mahal na Panginoon, magkakaroon ka ng panibagong lakas. Nang ibig sabihin, ano ba lang pagsubok meron ka, kaya mong i-overcome, kaya mong pagtagumpayan, hindi ang pagsubok ang magtatagumpay sa iyo. Kaya sa sanlibutan, mga minamahal, yung problema ang nagtatagumpay sa tao. Yung pagsubok ang nagtatagumpay sa tao. Kaya merong nagpapakamatay, mga minamahal. Merong nagsusuicide. Ako nga, magsusuicide nga ako, inom nga ako ng laso dahil hindi ko kaya ang pagsubok. Ikaw ba naman na magkaroon ng 2 taong karamdamang ketong? 5 ang gamot mo, wala kang kagalingan, itatapon ka sa leprosarium. Anong tawag mo dyan? Nalupaypay ang aking puso. Talagang malulupaypay ka. Mag-iisip ka ng paraan na uminom lang lasot at magpakamatay. Pero sabi sa atin na basa, kung ikaw naman ay Kristiyano, tinawag ka ng mahal na Panginoon. Kagaya ng ating mga baguhan ngayon, bakit kayo narito? Maaring meron na kayong pinanggalingan. Maaring kilala nyo na rin ang Diyos. Napakinggan nyo rin, may Diyos. Pero hanggang ngayon, meron pa rin kayong problema. Hanggang ngayon, meron pa rin kayong karamdaman. Kayo ay nagtatanong, bakit? Yan nga ang marami kong tanong sa loob ng 2 taon. Napakaraming bakit. Ang tanong ko, bakit ako ang may karamdamang ketong? Bakit ako ang may ketong na hindi gumagaling?
Gayong ang ketong, talaga namang walang kagalingan. Hintayin mo ang kamatayan mong meron kang karamdamang ketong. Kaya nga may leprosarium, tapunan ng mga taong may ketong na ang ibig sabihin wala ka ng pag-asa. Hintayin mo ang kamatayan sa buhay mo. Pero dumating naman ang mahal na Panginoon sa buhay ko at ginawan ako ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang mga baguhang narito ngayon, mga minamahal, maging ang ating mga viewers sa live webcast, ngayon, nais kayong gawan ng mabuti ng ating mahal na Panginoon. Kung nalulupay-pay ang inyong puso at nag-iisip kayo, kailan kayo gagaling? Ang tanong nyo, kailan? Ang sagot ng mahal na Panginoon, ngayon, palalakasin niya ang nanglulupay-pay mong puso. At sabi ng mahal na Panginoon, ang Diyos ngayon ay magiging bahagi mo magpakailanman. Hindi ka tumatawag sa Diyos kapag gusto mo lang. Dahil sa relihiyon, tatawag tayo sa Diyos, mga minamahal, pag meron lang tayong kailangan. Dahil ngayon, ang Diyos ay gumawa na sa iyo ng mabuti. Ang sabi, magiging bahagi mo siya magpakailanman. Sa bawat sandali ng buhay mo, ang kasama mo na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng verse 27, sapagkat narito silang malayo sa iyo, ay mga lilipol. Iyong binuwal silang lahat na nakikiapid na nagsisihiwalay sa iyo. Ito magiging kalagayan ng tao. Ayaw mo't sa gusto, pag humiwalay ka sa Diyos, ang sabi, mabubuwal ka. Ang tawag sa iyo, mga minamahal, ay fornicator. Ang tawag sa iyo, nakikiapid ka. Kanino ka nakikiapid? Sa kasalanan ng sanlibutan. Ang pakikiapid ay sinasabing abominable o kasuklam-suklam sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang ibig palang sabihin nito ay pagwalay sa Diyos. Kaya sabi ng ating nabasa, siyang malayo sa Panginoon, siyang lumayo sa iyo, sila ay mabubuwal. Kaya walang pamimilian ng tao. Lumayo ka sa Panginoon, ayaw mo maglingkod sa Diyos, huwag ka nang mangarap dahil wala nang maganda pang kapararang naghihintay sa iyo. Piliin mo, maglingkod ka sa Diyos, ang Diyos ay gagawa ng mabuti sa iyo. Ang lupay-pay mong puso ay palalakasin at ang Diyos ay magiging bahagi mo magpakailanman. Kaya nilagyan natin ng supporting verse, mga minamahal. Psalms 125, verse 4 and 5. Ang sabi ng verse 4, gawan mo ng mabuti o Panginoon yaong mabubuti, yaong matutuwid sa kanilang mga puso. Sino daw ang ginagawa ng mabuti ng Diyos? Ang sabi, yung gumagawa ng mabuti at matuwid sa kanyang puso. Kaya kahit anong gawin ng tao, manalangin ka ng manalangin, kung hindi mabuti ang iyong ginagawa, walang Diyos sa langit na gagawa sa iyo ng mabuti. Naintindihan natin. Dahil sabi ng ating nabasa, gawan mo ng mabuti o Panginoon na iyong mabubuti at iyong matutuwid sa kanilang mga puso. Kaya ang ginagawa ng Diyos ng mabuti, yung mabuti na gumagawa ng matuwid na bagay sa kanilang mga puso. Sabi ng verse 5, ngunit sa nagsisiliko sa kanilang likong lakhan, ilalabas ng Panginoon na kasama ng manggagawa ng kasamaan. Ayang sa gusto, mga minamahal, ilalabas ka talaga ng mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, ihiwalay ka sa kanyang mga anak na kanyang gagawan ng mabuti. Kaya magtataka ka, bakit yung brother na yon, yung sister na yon, pareho lang naman kami dati nito Kaya nung ating mga kapatiran, lahat ng mga basurerong kasama nila, nagtutulak lamang ng kalito, nagtataka. Di ba pareho lang naman tayong basurero? O tama, dati pareho tayong basurero. Hindi ba pareho naman tayo nagtutulak ng kariton? O tama, dati tayo parehong basurero, pareho tayong nagtutulak ng kariton. Pero ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa akin, sabi ng ating kapatiran. Ngayon, hindi na ako basurero. Dahil ginawa na ako ng mabuti ng Panginoon. Hindi na ako nagtutulak ng kariton sapagkat meron na akong sasakyang ibinigay ng mahal na Panginoon. Ang sinasakyan ko na yon, eroplano. Hindi na ako namamasyal para mamulot ng basura. Namamasyal sa iba't ibang bansa dahil pinagpala siya at ginawa ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makikita natin ang pagkakaiba. Ang makakakita niyan, yung dati mong makakilala, mga minamahal. O di ba? Kaya ating mahal na kapatid, anong sabi? Meron daw siyang sakit sa baga. Iyon ang sabi nila. Anong sabi ng doktor? Wala ka ng baga. Mas malupit pala yun. Ang alam nila, may sakit lang sa baga. Pagdating sa doktor, wala ng baga. Kaya yung nakakilala sa kanya, wala ka palang sakit sa baga.
Ang totoo pala, wala ka ng baga. Pero ang tanong, bakit buhay pa siya? Hanggang ngayon, buhay pa siya. Bakit? Yan ang tanong. Ang sagot, ginawan siya ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba yan ang ating kalagayan, mga minamahal? Kahit yung mga kapitbahay namin, nung ako'y nagpatotoo sa television, alam niyo yung mga kapitbahay namin, kung merong chismosa, pinaka-chismosa yung mga kapitbahay namin sa West Riverside. Pinaka-chismosa yun, mga minamahal. Hindi pa lumalabas, mga minamahal, yung nangyari sa loob ng bahay nyo, paglabas mo, may chismis na sila. Yun ang pinangangambahan ko, mga minamahal. Paano ko kaya sasabihin dati kung may ketong? Ano kaya sasabihin itong mga ito? Sabi ng ating beloved parents in the Lord, Brother Louie, magpatotoo ka sa Channel 13. Ang sinabi ko sa sarili ko, mahal na Panginoon, ginawan mo ko ng mabuti, makikita nilang ikaw ang Diyos na gumagawa ng mabuti. Kaya nagpatotoo ko, mga minamahal, sa Channel 13, pag uwi ko, yung mga chismosa nakahalera na. Kasi may dadaan na kang tindahan bago ka pumasok sa iskinita namin, nakahalera lahat. Ano kaya pagchichisma siya nito? Pagdaan ko, mga minamahal, sabi sa akin, si Louie, kaya pala hindi lumalabas to. Nagkaroon pala ng ketong. Pero ngayon, pinagaling pala siya ng Diyos na pinaglilingkuran niya. O, di naging mabuti yung kanilang chismisan, mga minamahal. Actually, ilan ngang kapitbahay kong nadala ko sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit? Dahil nakita nilang ako'y ginawan ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung sa sanlibutan lang, mga minamahal, doktor nga, sabi, alam niyo kung bakit ako inom ng lason? Sabi ng doktor sa akin, wala ka ng pag-asa, kaya itapon ka sa leprosarium. O ganun din yung ating kapatid. Dok, may sakit ako sa baga. Ano may sakit sa baga? Wala kang sakit sa baga kasi wala ka ng baga. O, pareho lang halos, di ba? Ako naghahanap ng pag-asa, wala pala akong pag-asa. Itatapon pala ako sa leprosarium. Ito palang kapatid natin, hindi lang sakit sa baga. Totoong, walang baga. Pero pareho tayo, lahat tayo, ginawan ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang tanong, mga minamahal, paano natin ito mapapanatili? Ang ating Diyos, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Pag sinabi mo sa mahal na Panginoon, patawarin ka, patatawarin ka. Pag sinabi mo sa mahal na Panginoon, pagalingin mo ko, pagpalain mo ko, pagyamanin mo ko, lahat ng sinasabi mo, gagawin ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa banal na kasulatan, mababasa mo ang sabi ng mahal na Panginoon, command ye me. Sabi ng ating pinakamahal na Yesu Kristo, command ye me. Ang ibig sabihin, utusan mo ako, sabi ng mahal na Panginoon. Nabasa niyo ba yung versikulo na yan? Nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya sabihin mo sa mahal na Panginoon, patawarin mo ako, patatawarin ka. Inuutusan mong Diyos, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, pagagalingin ka, inuutusan mong Diyos. Pagpalain mo ako, pagpapalain ka, inuutusan ka ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng ating nabasa kanina, ginagawa ng Diyos ang mabuti sa gumagawa ng mabuti. Kaya kung hindi mo magagawa ang mabuti, mga minamahal, natapos na ang kumad mo sa Diyos, wala kang tatanggapin kahit isang panalangin sa mahal na Panginoon. Kaya ang tanong natin, paano natin mapapanatili na tayo'y ginagawan ng mabuti ng ating mahal na Panginoon mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ako, sasabihin ko, kung Diyos ang gumawa ng mabuti sa akin, sobra-sobra na. Kasi 33 years na. Enjoy ko na ang buhay ko sa daigdig, mga minamahal. Enjoy ko na. 33 years, wala kang karamdamang ketong. Darating ang karamdaman, pagagalingin ka ng mahal na Panginoon. Na-enjoy ko na ang buhay ko, mga minamahal. Hindi ba? 33 years, by faith hanggang rapture na. Yung ang ketong mo, ang karamdaman mo, na pinagaling ng Diyos, hindi na bumalik sa'yo. Anong tawag dyan? Pagpapala, walang salid na sapat na paglalagyan. Bakit? Dahil ang ating mga kababayan, nagsapit talaga sa karamdaman, mga minamahal. Hindi ba? Nagsapit sa karamdaman. Yung ating mga kababayan hanggang ngayon, mga minamahal. Pero ang mga anak na pinagpalat, ginawa ng mabuti ng Diyos, hanggang ngayon, maligaya siyang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong, paano natin mapapanatili? Sagot, kindly. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 16, ang bersikulo po ay 8 at 9. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. 9.
Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kalulhatian ay nagagalak. Ang aking namang katawan ay tatahang tiwasay. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung ginawa ng mabuti ng Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon at sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ako'y naniniwalang lahat tayo ginawa ng mabuti ng Diyos. Pero, ang tanong, paano natin mapapanatili? Ang sabi ng Psalms, verse 16, chapter 16 rather, verse 8, ang sabi, ilalagay na lagi sa harap mo ang Panginoon. Saan daw natin ilalagay ang ating Diyos? Palaging nasa harapan natin. Ang ating first priority, pag sinabi natin first and foremost, una't higit sa lahat, or priority, isang bagay na dapat nating bigyang prioridad o uunahin, ang sabi, ilagay mo palagi ang mahal na Panginoon sa harap mo. Ang tao sa sanlibutan, saan nakalagay ang Diyos? Minsan nakaporsela sa kamay. Hindi ba? Yung iba nilalagay pa nga sa angkel, sa bukong-bukong sa paa. Nasaan ang Diyos mo? Ay, ano, tignan mo. Kulay gold pa nga eh. Hindi ba? Yung iba naman, nasaan ang Diyos mo? Punta ka sa bahay namin, makita mo, nakasabit sa sala. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi mo doon ilalagay. Kasi hindi yung tunay na Diyos. Ang Diyos, nasa puso mo yan. Espiritu. Sinasamba mo sa espiritu at katotohanan. Kaya nga pag tayo nagpuri sa Diyos, meron tayong tinatawag na formal praising unto God. Ibig sabihin, tamang pagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Sa banal na kasulatan, makikita natin, ang tamang pagpupuri sa Diyos, itinataas mo ang iyong kamay. Sumasayaw ka sa malapit, sinasabing holy dancing, mga minamahal. Pag holy dancing, in a proper dance, giving glory to God. Ang ibig sabihin, sumasayaw ka ng maayos sa harap ng Diyos, nakataas ang paa mo, ang kamay mo rather, umiindak-indak ka sa mahal na Panginoon. Hindi ba? Sinasabi, shout of the voice of triumph. Ibig sabihin, pag sumisigaw ka, hindi ka sumisigaw, mga minamahal, na nakakabulahaw. Ang sinisigaw mo'y pagtatagumpay, ang lumalabas sa labi mo, hallelujah, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Di ba? Kapag tayo nag-tremble, naginig tayo mga minamahal, hindi tayo nanginginig, ginagaya lang natin yung iba nanginginig, ginagalaw-galaw natin yung ating kamay, hindi po ganon. Kapag ikaw ay nag-tremble na sinasabing trembling o panginginig mga minamahal, ang ibig sabihin yan, hindi mo yung ginagawa, kundi ang Espiritu ng Diyos ay nagmamanifest na sa iyo mga minamahal, kaya ikaw ay nanginginig mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, because of God's power, even the mountain will tremble before the sight of God. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, maging ang mga bundok ay manginginig sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung panginginig sa iba yan, mga minamahal, ginagaya nila. Nanginginig, okay, tremble, ganun-ganun ang kamay. Sa atin, hindi, mga minamahal. Pag naramdaman mo yan, mga minamahal, ang ibig sabihin, hindi mo ginagawa, nagaganap sa'yo ang nasa puso mo, ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Speaking in tongues, sasalita tayo ng iba't ibang salita, mga minamahal. Hindi rin natin ginagaya-gaya yon. Hindi isang pattern natin, mga minamahal. Kung ano ang mag-manifest sa'yo, mga minamahal, yun, speaking in tongues, ibig sabihin, nagsasalita tayo ng wikang hindi natin alam. Kagaya na nangyari sa Pentecost, sa panahon nila Pedro at mga alagad, mga minamahal. Alas 9 pa lamang bumaba ang Espiritu Santo, silang lahat ay nag-tremble at nag-speaking in tongues, mga minamahal. So hindi natin ginagaya, hindi kagaya sa iba, o mag-speaking in tongues ka na. Ako naranasan ko yan. Galing kasi ako sa Trinitarian, mga minamahal, Amerikano ang aming preacher. Sinasabing, now this is the right time for us to speak in tongues. You can speak the language that you know. Ay naisip ko si Bugs Bunny. Si Bugs Bunny, yung kalaban ni si McDonald, kilala nyo? Yung sinilang ng 1964, taas ang kamay. Walang sinilang ng 1964 dito? Wow naman ang babata nyo pa. Ha? Ibig nyo sabihin, ako lang ang sinilang ng 1964? Uulitin ko, tanong ko, yung sinilang ng 1964, taas ang kamay. Wala akong nakita nagtaas. Ang babata nyo pa pala. Bakit mukha kayong 16? Hindi naman kayong mga 16. Wala sinilang ng 1964 dito. Diba? Kasi pagdating ng 1964, 70s, mga minamahal, yan ang uso. Si McDonald, si Bugs Bunny.
Paborito ko si Bugs Bunny kasi pag tumatakbo siya, hinahabol siya ng kaaway, sabi niya, arriba, arriba, handare, handare. Yun ang speaking in tongues ko, mga minamahal. Arriba, arriba, handare, handare. Napunta ako sa Jesus Miracle Crusade, hindi pala ganon. Hindi ka mag-iimbento kung ano ang sasabihin mo, kundi ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita para sa iyo. Ang tawag dyan, manifestation of Holy Spirit through speaking in tongues. Nagsasalita ka ng wikang hindi mo iniimbento, mga minamahal. Magmamanifest yan sa dila mo dahil yan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, meron tayong posture of prayer, mga minamahal. Kung nasa bahay tayo, pwede tayo. Mga minamahal, sa Banal na Kasulatan, si Haring David, siya lang mag-isa, siya'y nakatuwad, nakadapa siya, mga minamahal. Pwede yun, gawin natin sa bahay natin. O kaya yung Bible natin, lagay natin sa ulo natin, lagay sa balikat, lagay natin sa ating sa dibdib. Sa bahay namin, pag ako'y nanaginip na hindi magandang panaginip, naalimpungatan ako, kukunin ko yung Bible, lalagay ko sa dibdib ko. Ang tawag diyan, mga minamahal, our self and own devotion. Ginagawa natin yan inside the room, mga minamahal. Pero pag nasa church tayo, we must have only one pattern of prayer and praise. Ibig sabihin, isa lang dapat ang parte ng ating pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Anong tamang pattern? Itataas natin yung ating kamay. Anong tamang pattern? Ang Banal na Kasulatan, nakalapag lang yan, hindi natin itinataas sa ulo, sa balikat, nilagay sa likod. Hindi yun, mga minamahal. Sa loob ng bahay mo, gawin mo yan. You can do that by your own self inside your room. Pero sa church, mga minamahal, do it properly. Sabi ng Banal na Kasulatan, our God is God of order, not of confusion. Ang ating daw Diyos, mga minamahal, ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan. Kaya kung iisipin natin, lahat tayo, ilagay natin yung Bible natin dito. Minsan, lalagay natin dito, mga minamahal, tapos pag anong-ganon yung kamay natin, may pumasok sa mga tao rito out of mind. Napagbintangan pa tayo. Tayo nga yung dating out of mind, inayos tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang tamang pagpupuri. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, pag inilagay mo ang Diyos sa harapan mo, tuturuan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang sabi rito, mga minamahal, verse 9, ang puso mo ay dapat palaging masaya, palagi kang nagagalak, at tumatahang kang tiwasay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Wala kang pinangangambahan, meron kang kagalakan, meron kang katiwasayan, ikaw ay meron kang tinatawag na kasayahan. Kasayahan, kagalakan, katiwasayan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil inilalagay mo ang Diyos sa iyong harapan. Dapat yan yung attitude, mga minamahal. Minsan tayo nagagalit, nagtaas tayo ng boses, mga minamahal, but that's in a little time. Yung konti lamang, ako nagagalit ako sa mga kasama ko, lahat yan, napagalitan ko na. Well, nagagalit tayo kasi gusto nating ituwid ang mali, pero wala tayong hatred, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, dahil ang Diyos inilalagay natin sa ating harapan, sa bawat sandali ng ating buhay, dapat misaya ang ating puso, may galak ang ating puso, at tumatahan tayong tiwasay. Wala tayong galit sa ating mga puso. Kaya pag nagawa natin yan, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ang Diyos ay mananatiling gagawa ng mabuti sa atin dahil ituturo niya ang landas ng ating buhay sa harapan niya, mananatili, hindi mawawala ang ating kagalakan, ang ating kasayahan, magpakailanman. Pag sinabing magpakailanman, masaya ka mula sa pagkaligtas mo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kung bawiin na ng Diyos ang pinahiram niyang buhay sa atin, mga minamahal, kaya pa tayong hihiga. Nasa Banal na Kasulatan yan. Ito lang, lately lang, mga kapatid natin kinuha ng malamay, pag tinamay labas, paano siya kinuha ng Panginoon? Natulog lang. Humilig ng napakahaba. Tapos na. Ako, yan ang pangarap ko, mahal na Panginoon. Pag kinuha mo ko, hindi sa karamdaman, hindi sa aksidente, kuhanin mo kung natutulog, may ngiti sa aking mga labi. Kaya nga nakakaingit yung mga nauna nating mga kapatiran, mga minamahal. Gayon pa man, pinagpala pa rin tayo. Dahil patuloy tayong ginagawan ng mabuti ng ating pinakamahal na Yesu Kristo. Last verse, maghanda ating magpaawit, mga manugtog. Sa mga awit, 16 talatay 11, ganito po ang pagkasulat.
Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, na sa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang ating magiging kalagayan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing ang Diyos ay magtuturo sa atin sa landas ng buhay. Hindi na tayo liliko sa kaliwa sa kanan, hindi na tayo babalik sa dati nating kalagayan dahil may Diyos na magtuturo sa atin ng tamang landas ng buhay. Ang sabi, sa ating harapan, ano ang meron? Kapuspusan ng kagalakan, at sa kanan ay may kasayahan magpakailan paman. Yan ang nasa atin ngayon, mga minamahal. Nasa tamang landas na tayo ng buhay, meron pa tayong kasayahan, meron pa tayong kagalakan, hindi sa maiksing panahon, kundi magpakailan paman dahil ang Diyos ay gumawa ng mabuti sa atin. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Sa ating mga pinagpalang mga baguhan, lumapit po kayo sa harapan upang kayo mapabilang sa mga gagawa ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito. Hingin nyo ang nais nyong hingin sa ating mahal na Hesus Kristo. Dahil ang ating Diyos ay tapat, tunay at dakila. Tayo yung mawin. Hallelujah. Katapat mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso. Sa aking puso. Sabihin natin, sa aking buhay. Sa aking buhay. Papurit pagsamba. Papurit pagsambay. Iaalay. Hanggang kailan? Bukas. Bukas noon ngayon. Magpagkailanman. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Tapat ang ating Diyos, tunay ang dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Nagbibigay siya ng pag-ibig na Sa wagas aking puso. at walang kapat sa ating puso. Sa aking buhay. Hallelujah. Papurit pagsambay. Iaalay. Hanggang kailan iyaal. Bukas noon ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Hallelujah. Ang ikaw, Panginoon, kay buti mo sa akin. ay buti mo sa akin. Sabihin natin, ikaw lamang. Ikaw lamang Ang tangi kong sasambay. tangi ko sasambay. Hallelujah. Aawitan kita. Awitan kita at Sabihin natin, Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin.
O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig sabihin natin sa aking puso, sa aking buhay. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating mga minamahal na mga bisita. Kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos. Sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong narinig ang mga buhay at pinagpalang patutuo. Mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ng ipinangako ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos at isuko ang lahat sa ating mahal na Panginoon, kayo man rin na nandito, kayo rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Kailangan niyo po ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit upang kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Una po mga minamahal ay pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa mahal na Panginoon, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po mga minamahal ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos, kayo po ay kanyang tutulungan. Ang pangatlo po mga minamahal ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38, sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po mga minamahal ay hindi po pagsanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang lumipas. Isasagawa po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng banal na gawain at mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong mag-aalalay po sa inyo mga minamahal at nawa ay hindi nyo po lisanin ang lugar pong ito na hindi nyo nasunod ang ikatlong susi ng kaligtasan upang kayo po ay magkaroon ng katiyakan sa langit sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. At ang pang-apat po mga minamahal ay bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos ang siyang magbabautismo sa inyo sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang ating mahal na Panginoon, kayo po ay kanyang babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, mga minamahal, yan po ay darating po sa inyo. Sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong mga kamay. Isuko po ninyo ang inyong buhay sa mahal na Panginoon at banggitin niyo po ang panalangin kung aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulhatian ng ating dakilang Diyos. Walang matuwid, wala
kahit isa. Subalit ang ating dakilang Diyos ay mayaman sa kahabagan at sagana sa kagadahang loob na handa po kayong patatawarin kung kayo po ay magapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sabihin niyo po, mga minamahal, ang panalangin akin pong sasabihin. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala at tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay, maglilingkod na po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. At tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga kasalanan. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala namin ang masalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. Sa undalangin ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta. Sa huling kapanahunan ito, dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa mga kaluluwang tao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalaan po sila't kahabagan, dakilang Diyos. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip salita, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo ng malinaw ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Iligtas mo sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay. At pagkaluban po sila ng pagkakataon na sila po ay aming makasama sa paglilingkod. Ang lahat ay aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. In the might of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal na mga bagong kapatid sa mahal na Panginoon. Subalit hindi po dito nagtatapos ang inyo pong pagtanggap ng mga reglamento o susi ng kaligtasan. Kayo po mga minamahal ay magpatuloy sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Sama-sama po tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia sa Mateo Kapitulo 24, ang versikulo po ay 13, ang magtiis lamang hanggang sa wakas ang siyang maliligtas at magmamana ng walang hanggang buhay. Tandaan niyo po mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ito po ay hindi mahaling tulad sa anumang bagay dito sa mundo. Ang ating dakilang Diyos ay pagpapalain ka, tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin, pagagalingin ng ating dakilang Diyos ang iyong mga karamdaman, at iingatan ka, ililigtas ka ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mga kasamaan at kalamidad na mangyayari sa daigdig. Dalhin po ninyo dito ang inyong mga mahal sa buhay upang sila man din ay mga ligtas. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay aming iniibig sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa lahat po ng ating pong mga panghilangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ibinibigay sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother, Fred Ignacio. Amen. God bless po, beloved brother Del na co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay dadako sa paghingi natin pangailangan sa ating dakilang Diyos. Pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos, na sa Diyos ay walang imposible. Mananalangin ka para sa iyong mga kailangan. Sa ating mga webcast viewers, hindi po
pinag-uusapan dito yung distansya. There is no distance in prayer. Kung kayo may panampalataya sa ating dakilang Diyos, pagagalingin ka ng mga Panginoon, tutugunan ng Diyos ang inyong mga panalangin. Kaya sa isang Kristiyano na naghahangad ng biyaya mula sa ating dakilang Diyos, magkaroon ka ng panampalataya. Magkaroon ka ng paniniwala sa ating dakilang Diyos at pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat, minamahal, tandaan po natin, dumarating ang panahon, minamahal ko. At ngayon sinasabi, maging yung mga hindi Kristiyano, sinasabi nilang meron silang pananampalataya. Ang katotohanan, meron silang relihiyon. Kaya nga po sa dalig ito, ipakita po natin ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng mga Panginoon at umasa tayo, minamahal ko, na bilang anak ay tutugunin tayo ng ating dakilang amang nasa langit. Kaya po na ang po mga webcast viewers, mga minamahal, hindi po aksidente yung panonood niya sa programang ito. Ito po ay kalooban ng ating dakilang Diyos upang mamulat ang inyong kaisipan, minamahal, na sa Diyos ay walang imposible at tumutugon siya sa panalangin ng kanyang mga anak. Ulit ko minamahal, mananalangin tayo na may pananampalataya upang kahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Kung wala tayong karamdaman, wala tayong problema, ang problema sa ating bansa. Ang pagkakataong ibigay ng ating dakilang Diyos sa ating mga kababayan na sila'y makapaglingkod sa ating dakilang Diyos at magmana rin ang buhay na walang hanggan. Kaya minamahal tayo po manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! O dakilan naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamalapan sus. Pangaon na panahon, sa pangaon at panalangin po ng aming minamahal, ginagaling na Pastor Evangelista Willis Almeda, narito kami sa iyong banal na nagpapakumbaba. Nagsusumamo sa iyo, humingi na tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kahinan na pagbigyan patawad po pinakamamala panahon. At dalangin po namin Diyos sa kalakasan, kalusugan, pangingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagaling ng Pastor Evangelista Willis Almeda, yung banal na propeta. Batid namin, O Diyos, hallelujah, na hindi po maiksi yung kamay, na hindi mo maiabot sa amin ang aming pangailangan at hindi po malayo yung pandinig, na hindi po mapakinggan ang hinayong mga anak, mga minamahal, ipatong natin ang ating mga kamay, sa ating mga ulo, at kaliwang kamay sa may karamdaman, dalawang kamay kung may problema, maging sa ating pong mga webcast viewers, hallelujah, ipatong niyo po ang inyong mga kaliwang kamay malaman sa ating po mga TV screens o sa mga cellphone, minamahal ko, at sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo karamdaman, devils of sickness and disease, devils of problems, devils of unbelief and doubts, devils of hindrances, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, be healed right now. Problem is solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Punin natin dakilang Diyos. With a childlike faith, minamahal, lulukso tayo ng 3 beses. Tanda na ating pong tinagap natin sa ating dakilang Diyos na katulong ating panalangin. Lulukso tayo, at sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, upang luwalhatiin natin sa ang ating dakilang Diyos, magsabi ng thank you sa Kanya. Gawin natin, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kung natin dakilang Diyos, maraming salamat sa ating mga Panginoon. Pagkabalik natin sa ating upuan, at tayo dadako minamahal ko, sa ating beloved Brother John. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord Preacher, beloved Brother Fred Ignacio, at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan na nagbula sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal, dadako po sa mga announcement. Amen. Para po sa lahat ng ating po mga minamahal na kababayan na patuloy na umaantabay nito pong banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, patuloy po nagpapaanyaya sa inyo ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na dumalo po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At ang schedule po mga minamahal ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Mikawayan Marilao Outreach, kapag araw po ng linggo, ito po ay nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga at natatapos po ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng
tanghali at natatapos po ito ng alas 4 ng hapon at kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa rin po ito ng alas 12 ng tanghali at natatapos naman po ng alas 5 ng hapon. At sa TV program po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ito po ay mapapanood sa istasyon ng ating po mga television sa PTV4 tuwing Sabado. Nag-uumpisa po ito ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program po mga minamahal, The Jesus Miracle Hour, ito po ay mapapakinggan sa istasyon ng ating po mga radyo, DCME 1530 kHz CM band mula Lunes hanggang Sabado at nag-uumpisa po ito ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos at tayo po idadako na po sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Edwin Aklan. Sound. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Junit. Tayo po manalangin mga mahal sa ating pagtatapos. Purihin ka, mahal Panginoon. Hallelujah. Opo, dakilang Ama namin sa langit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa Pangunang Dalangin, ang aming kagalang-galang, binamahal Banghilista, aming mahal Pastor, Wildy Sadalmeda, narito po kami, mahal Panginoon, pinaabot namin sa iyo, mahal Panginoon, pa aming tao sa pusong papurit pa sa salamat, mahal Panginoon, sa tagumpay na gawain, pinagkaloob mo, mahal Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong pinalagawain mula sa pag-aawitan, maging sa mga patutuon, ng mga patiran, mga himala mo na amin napakinggan, mahal Panginoon, maraming salamat sa iyo, maging sa mga awitin ng mga beloved choir, sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay ng ikaputhandog, mahal Panginoon, at maging sa mensahe mo sa araw na ito, na mahal Panginoon, napakinggan namin, mahal Panginoon, nagbigay kalakasan, karunungan namin sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At lalo't higit, mahal Panginoon, namin kang pinupurit, pinasasalamatan sa iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na aming nadama, mahal Panginoon. Sus, nagbigay sa amin ng kalakasan, hallelujah, katatagan sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At maging sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, iwalay mo ang bawat isa sa amin. Ngunit kami po ibigkisin mo na iyong dakilang pag-ibig at kapangyarihan makarating kaming maluwalhati sa aming kanya-kanyang tahanan sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Kapag tumatawag sa'yo, O Jesus, alam